Magandang gabi, mga kakwentuhan. Ang tampok po nating kwento ngayon ay tungkol po kay Irish at sa kalaro niya. Tahimik ang patag. Tahimik ang bahay namin. Luma, sira-sira ang kisame, at ang bintana. Minsan, naiipa ng hangin na parang may bumubulong. Pero sanay na ako. Dito ako lumaki. At wala namang masama sa katahimikan. Di ba? Pero ng gabing yun, parang iba. Alas 10 na. Maandar pa ang ventilador. Pero, pawis na pawis ako. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa kaba na hindi ko maipaliwanag. Parang may ibang presensya. Parang may nakatingin sa akin mula sa salamin. Paglingon ko, walang tao. Pero parang may aninong dumaan. Mabilis. Maliit. Mabilis. Parang bata. Kinabukasan, sumakay ako ng bisikleta. Papasok sana sa universidad. Baambon. Maputik. Pero sanay na ako. Hanggang biglang tumilapon ako. Tumama ang ulo ko sa bato. Dumilim ang lahat. Pero bago ako mawala ng malay, may nakita ako. Isang batang babae. Maputla. Basa ang buhok. Nakabistida. May hawak na manika. Walang ulo. Nakatingin lang siya sa akin. Tahimik. Walang emosyon. Isang ngiti. Parang hindi dapat sa bata. Nagising ako sa ospital. Sabi ng doktor, muntik na raw ako makoma. Wala raw malalang pinsala. Pero simula noon, may nagbago. Sa bawat sulok ng kwarto, parang may gumagalaw. Sa salamin, sa tapat ko, may aninong bata na laging naroon. Hindi ko masyadong maninag, pero alam kong siya yun. Siya yung bata. Tuwing pipikit ako, naririnig ko ang boses niyang pabulong. Irish, laro tayo. Paglabas ko ng ospital, tahimik ang bahay. Pero hindi ako mapakali. Gabi-gabi, may yapak ng bata sa kahoy ng sahig. Maliit, mabagal, para bang nilalaro ang bawat hakbang. Parang nilalaro ako. Sa banyo, may mga bakas na kamay sa salamin. Maliit, parang sa isang batang babae. Pagbura ko, biglang may dumungaw sa gilid ko. Pagharap ko, wala. Pero paglingon ko sa salamin, naroon siya ulit. Nakangiti.
Madaling araw, 3:00. Palagi akong nagigising sa parehong oras. At bawat gabi, may tanong na bumubulong mula sa ilalim ng kama. Irish, gusto mo bang makipaglaro? Hindi ko sinasagot. Ayoko. Takot na ako. Pero isang gabi, hindi ko na matiis. Yumuko ako. Sinilip ang ilalim ng kama. Walang tao. Pag-angat ko ng tingin, naroon siya. Nakaupo sa kama ko. Basa ang buhok. Duguan ang bestida. May hawak na manika. Ngumiti. Laruin mo naman ako. Naalala ko si Lola. Albularyo siya. Palaging sinasabi, "Anak, huwag kang mabukas ng pinto na hindi mo kayang isara." Hindi ko siya pinaniwalaan noon. Pero ngayon, ramdam kong bukas na ang pintong iyon. At may isang kaluluwang pilit lumalabas mula sa kabilang dako. At nakakapit siya sa akin. Nag-iikot ako sa baryo. Nagtatanong sa mga matatanda. May isa, si Mang Enzo, na nagsabi, "May bata dati nawawala. Malapit dito sa inyo. Angela ang pangalan. Pinaniniwala ang nalunod sa puso. Pero hindi nahanap ang bangkay." Tila may kumurot sa alaala ko. Angela? Pag-uwi ko, binuksan ko ang lumang baul ni Lola. Naroon ang lumang manika at isang litrato. 2 bata. Isa sa kanila ako. At ang isa, siya. Si Angela. Simula noon, hindi na ako pinatulog ng bata. Lumilitaw siya sa salamin, sa ilalim ng mesa, sa loob ng aparador, sa mga panaginip ko. Isang gabi, habang naliligo ako, may tumapik sa likod ko. Malamig. Pagharap ko, walang tao. Pero ang salamin, may sulat. "Maglaro ka." Paglabas ko ng banyo, basang-basa ang manika. Nasa kama. Hawak niya ang ulo ng manika. At sa tabi niya, ang litrato naming dalawa. Tinawagan ko si Aling Helen. Kaibigan ni Lola. Isa rin siyang manggagamot. Hindi basta multo yan. Iya. Kaluluwang may pagkakabit sa'yo. Gabi ng ritual. Pinaikot namin ang kandila. Langis. Asin. Sa bawat dasal, umiiyak ang hangin. Umiiyak si Angela. "Hindi ko siya iiwan. Kaibigan ko siya."
Lumindol ang buong bahay. Tumalsik ang ilaw. Napasigaw si Angela. Irish! Pagkatapos, katahimikan. Akala ko tapos na. Ilang araw, tahimik. Wala si Angela. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aaral ako, may narinig akong pabulong. Tapos na ba? Oo, niloloko mo lang ako. Pagtingin ko sa salamin, naroon si Angela. Buo, pero may luha sa mata. Sa salamin, may sulat gamit ang daliri. Susundan kita. Nakita ko sa parador ang kahon ng laruan. Hindi ko maalalang akin ito. Pagbukas ko, naroon ang maningka ni Angela. Buong buo. At sa dibdib nito, may nakasulat. Akin ka na. May kasama pang litrato naming dalawa. Ako at si Angela. Nung bata pa kami. Doon ko lang naalala. Si Angela. Kaibigan ko nung bata ako. Kalaro ko araw-araw. Hanggang isang araw, nahulog siya sa poso. Walang nakakita. At ako, hindi nagsabi ng totoo. Dahil natakot ako. Siya ang batang namatay. Siya ang multong bumalik. At ako, ang dahilan kung bakit siya nawala. Dinala ko ang manika sa likod bahay. Sa lumang poso. Hating gabi. Naroon siya. Lumabas sa dilim. Duguan. Basa. Nakangiti. Nilimot mo ako. Angela. Patawarin mo ako. Bata pa ako noon. Bata lang tayo noon. Pero ako ang nawala. Inabot ko ang manika. Tumingin siya. Tumulo ang luha. Pwede na akong umalis. Pero hindi mo ako makakalimutan. Wala na si Angela. Tahimik na ang bahay. Tahimik na ang gabi. Pero bawat 3:00 ng madaling araw, nagigising pa rin ako. Kundi dahil hinahanap ko siya. Graduation ko. Masaya dapat. Pero pagkuha ko ng larawan, may isang batang babae sa likod ko. Nakangiti. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Masaya akong natapos mo. Maghintay ka sa akin, ha? Sa susunod, sabay na tayo.